Kawal ng demokrasya! Tinig na hindi natitinag, kasama mo sa bawat laban, katotohanan ng sandigan. Waldy Carbonell! Kakampi ng mamamayan, tagapagtanggol ng bayan, walang urong, walang iwanan. Dito, malinaw ang paninindigan. Dito, buhay ang boses ng bayan. Demokrasya, kasama mo si Waldy Carbonell. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Waldy Carbonell. Alam po ninyo, itong mga lalatag ng mga ebidensya dyan po sa Kongreso or House of Representatives, abay marami po tayo nakikitang mga hindi na kinagigimbal. Hindi na po tayo nagigimbal sa nakawan sapagkat ayon na rin sa kampo ng iba't ibang mga partido, ang sabi nila, bakit daw yan kay Vice Presidente lang ang inuungkat at hindi yung iba. Mga kaibigan, yung iba ay pwedeng idemanda sa korte. Pero ang President, Vice President at ilang pang mga constitutionally protected officers pa rin ng COMELEC, COA, Vice President, hindi po madidemanda yan. Kinakailangan impeachment. Ano po ba yung impeachment? Yan po yung formal na pagtatanggal ng immunity. Ano po yung immunity? Yan po yung parang pananggalang na binigay ng saligang batas sa mga opisyalis natin matataas upang hindi po sila tinatakot ng mga partido kung sila ay nagkakamali. Itong impeachment ay hindi po pananakot. Ito ay paghahanap ng accountability. Ano po ibig sabihin ng accountability? Pananagutan. Pananagutan. Ano po ibig sabihin ng transparency? Yung bang walang tinatago, paglalantad, walang pagbubunyag, walang tinatago na lihim sapagkat ang public office ay public trust. Ano po ibig sabihin yan? Yan po ay pangkalahatan na pagtitiwala, public trust. Pagtitiwala sa mga taong nailuklok, na-appoint sa matataas na pwesto na dapat ang kanilang paglilingkuran ay ang taong bayan, ang konstitusyon at ang ating territorial property. Pareho po ng dapat ipagtanggol natin ang bawat isang sentimo kudrado, mga kaibigan, ay dapat ipinagtatanggol natin. Sang-ayon kay Bongbong Marcos, hindi niya isusuko ang territorial property ng kahit na anong parte ng Republika ng Pilipinas. Kaya po tayo ay nakikisanib po dyan sa paninindigan na yan, hindi dahil sa partido, kundi dahil sa kinakailangan po natin bigyan diin yung mga paninindigan na yan sapagkat maraming senador ang kumakampi sa China, nakakahiya, nakadiri. At kung hindi pa po natin tutulungan ang ating Pangulo sa kanyang paninindigan na yan, abaya, mahalata tayo na tayo watak-watak. Ibang sinasabi ng komentarista, ibang sinasabi ng senador, ibang sinasabi ni Tariela, ibang sinasabi ng iba't ibang mga mainstream media, pati na rin yung mga hangal na vlogger. Opo, maraming hangal na vlogger. Meron pa yung nagpapakilalang Mark Lopez, ang sarap pagbabatukan. Abay,
Pinagtatagulan China sa loob ng Kongreso, tanungin niya, bakit? Sabi niya, anong teritoryo natin naagaw? Ugok. Mark Lopez. Sabi ni Carbonell, ugok ka, bugok ka. Retarded ka siguro. Ano po ibig sabihin ng retarded? Yung po bang sa halip na ang kanyang pag-iisip ay 21 years old, parang 12 years old lamang. Kaya retarded itong si Mark Lopez. Pag hindi to retarded, nakakadiri lalo to. Ibig sabihin, traidor. At dapat lupigin natin ang mga traidor sa abot ng ating maabot. Ngayon, ano po ang mga nakita natin doon sa pagdinig na yan? Ang kawalan ng respeto ng mga abogado at mga kampon ni Sara Duterte sa ating batas, sa ating kongreso, at sa ating lahing Pilipino. Akala po ninyo, pinagtatanggol nila na meron daw bank secrecy law. Accountability itong issue. At saka bakit ka magbabank secrecy law? Dapat nga waiver ka. Ano po ibig sabihin ng waiver? Ikaw ay pumipirma ng isang kasulatan nagbibigay pahintulot kahit sino na tignan ang iyong bank record. Bakit kinakailangan tignan ang bank record mo? Sapagkat meron nagbunyag ang anti-money laundering law council member. Nagbigay ng mga dokumento kay Senator Antonio Trillanes IV. Pinagtulong-tulungan siya ng mga kampo ni Duterte hanggang parang tinatawag siyang baliw. Ang tawag nila kay Senator Trillanes ay Trililing. At it caught fire. Maraming mga tao, mga Pilipinong hangal na kumakampi kay Duterte at lumalaban Trililing. Lahat ng mga matitino, ang tingin nila ay may sira, may topak. Kung ako naman sila, pareho ko. Sabi ni Duterte, may tupak daw ako. Bakit? Hindi kaya bilhin. Di sira ulo. Siguro nga may depresya ulo ko. Kaya nga inamin ko kay Robin Padilla. Sabi ko, ito lang ganun, talaga may topak ako. Kung ang pamantayan ng topak, ang walang topak ay yung pagtanggap ng pwesto, pagtanggap ng mga kontrata, pagtanggap ng mga pabuya, pagtanggap ng pera, corruption. Yan ang normal. Di karangalan ko may topak. May topak ako sapagkat hindi ako kasama doon sa kampon ng pinapanginoon ay pera. Ganun pa man, naniniwala ang kampon ni Sara na walang pag-asa dyan sa House of Representatives. Diyan nagtagumpay si Senator Sonny Trillanes IV sa kanyang pagnanais na hindi bali mademanda o hindi, basta mabunyag lamang ang katotohanan na hindi siya trililing at ang kanyang paglalahad ng araw na napakalaki ng perang binibigay ng mga drug lord sa mga Duterte family, kay Digong, kay Sara, kay Basti at kay Pulong, ay malalantad. At ayun nga, sa pagdinig ng House of Representatives, maliwanag na nailantad na meron pumapasok na dividendo. Ano pong ibig sabihin ng dividendo? Parte ng tubo mo sa drug trafficking. Dividendo ng drug trafficking pumapasok sa kanilang account. Bakit nalaman ito ni Trillanes? Sapagkat meron siyang mga nakabarkada, meron siyang asset, at meron pa rin mga Pilipino na nais maglingkod sa taong bayan kahit na palihim lamang ay nagbibigay ng impormasyon. Pareho sa akin po, hindi ko lamang pwede vulgar. Marami nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kabulukan ng karamihan ng mga public officials. At dating ang araw ay magkakabangga-bangga pa rin kami sapagkat lahat po ito na natatanggap ko, maraming salamat po, ay binibirip ako, biripika.
Ano pong ibig sabihin yan? Tinitignan ko ang mga second opinion, third opinion, cross-checking para malaman po natin at saka yung lohika. Ito pa ay logical. Halimbawa, yung pong sinabi ni Marcoleta, pasensya na kayo, nagkakamali po tayo. Pag nasabi ko Marcobeta, nadulas lamang po ako kasi mukhang CR yung mukha eh. Wala pong personalan yan, talagang ganun lamang ang ating pong transparency. Ang sabi ni Marcoleta, walang pag-asa na ma-impeach si Sara Duterte sa Senado. To quote him, ang sabi, walang maiipon na kakampihan si Soto, si Lacson, at saka yung tatlo, iba pa. 5 lamang daw ang makabayan. Para bang ibig sabihin ng mga makabayan ay abnormal? Hindi ba dapat lahat ng senador makabayan? Ano po ang ibig sabihin ng bayan na makabayan? Ang pinapahalagahan ay ang dangal, pagtatanggol sa taong bayan at sa ating pong saligang batas. Yan ang makabayan. Bakit isinusukan ng mga tao ang mga makabayan? Sapagkat pinamukha ni Duterte na pag ikaw ay makabayan, ikaw ay maka-NPA. Kung maka-NPA, pagiging makabayan, abay, ambisyonin po natin maging NPA. Bakit po gagal tayo sa NPA? Hindi natin alam kung bakit. Sapagkat tayo ay abnormal. Yung utak natin ay masyado na manipula ng mga trolls at ng mga badoy, Dr. Lauren Badoy, yung mga tiwali ng mga opisyalis ng military na nilalaso ng utak natin na napakasama ang NPA. Hindi natin alam kung bakit tayo galit sa NPA. Wala makakasagot sa inyo bakit kayo galit sa NPA. Galit kayo sa NPA, sige. Pero bakit mas galit kayo sa NPA kaysa sa Farmally? Bakit kaya niyong tanggapin na ang isang drug lord na si Michael Yang ay gawing cabinet member ni Digong Duterte? Bakit hanggang ngayon, sa kabila ng magkabi-kabilang patayan at pag-amin ni Duterte sa kanyang kayabangan, na ultimo siya pumapatay ng pulis pag ang pulis ay hindi sumunod sa pagpatay? Bakit hindi tayo nandidiri? Bakit? Sapagkat ang kultura ng Pilipino nabulok na rin. At yan po ang ating nilalabanan yung kultura na yan. Sapagkat kahiya-hiya tayo sa buong mundo. Meron ako nakita kanina sa aking pag-scroll, yung paghahanap ko ng mga issue, pag-research ko. Abay, meron mga nagraraling Pilipino, justice for Digong Duterte. Justice, katarungan daw para kay Digong Duterte. Bobo, traidor, nakakadiri ng Pilipino. Akala ninyo may mga Pilipinong ganyan? Sabihin na natin, nagpapabayad kayo, pero magpabayad naman kayo. Pero palihim na lang, huwag naman kayo bumabandera na, bayaran ako, PUTA ako. Ganun po yan. Prostitution of people power. Yung bang tinatanggalan ninyo ng dangal, yung pagrarally, tinatanggalan ninyo ng dangal, yung pagprotesta sa mali, at ipapagtanggol ninyo kamalian. Ayan lang pagsasabi ni Marcoleta, dapat isumpa na natin siya. Sabihin niyang hindi makakuha ng higit sa 5 na boto ng impeachment na conviction si Tito Soto at si Lacson. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin bias. Lahat ng bumoto para sa pag-remand o pagbabalik ng impeachment kay Sara Duterte ay meron ng prejudgment. Ano po ibig sabihin ng prejudgment? Meron na silang husga. Bakit ka makakaroon ng husga? Hindi pa nag-umpisa ang trial. Sabi mo na walang boboto ngayon pa lamang. Dapat ngayon pa lamang nagsisilakbo ng ating damdamin laban kay Marcoleta.
Bakit natin napapayagan yan? Bakit mas galit tayo sa NPA kaysa dyan sa hayagan na bumabastos, sumasalaula ng bababoy sa ating saligang batas sa katauhan ni Marcoleta? Eh masahol pa yan, hindi po masahol kaysa NPA yan. Sapagkat ang NPA marangal, ang NPA makabayan. Hindi po tayo natatakot na tayo i-red tag. I-red tag ninyo kung gusto ninyo. Basta kung tingin ko sa NPA ay mga bayani. Sapagkat pinaglalaban nila kung anong tama, pinaglalaban nila ang interes ng ating bayan, kahit na hindi popular, kahit na popular si Digong, kahit na popular si Sara Duterte. Pag ikaw ay tunay na Pilipino, dapat hindi ka kumakampi dyan sa mga Duterte na yan. Pero habang meron kumakampi sa Duterte, meron pa mga Pilipinong nasasadlak sa kababuyan in the quagmire of perdition and ignominy. Nandun po nagtatampisaw sa burak ng kapalaluan at kabulukan. Yan po sa Tagalog niyan. Ngayon, yung niniwala ng kampon ni Sara na sa Senado na lang sila lalaban, yan na lang ibubuhos ang kanilang puwersa. Ano po nakikita natin? Abay magsasanib-sanib ang puwersa niya ng INC, Iglesia ng Cristo, yung kay Kibuloy, at yung kay Eddie Villanueva, at ang China. Kaya nga po, naniniwala tayo na dapat paigtinin po natin ang ating pakikibaka laban po sa hihimasok ng China sa ating pong bansa, sapagkat sila po ang kumukontrol ng ating bansa ngayon. Kung hindi, paano mo ipapaliwanag na gagawa ng ganyang pang-aaboso ang Korte Suprema? Opo, pang-aaboso yan, yung kanilang ginawa laban sa impeachment noong nakaraang taon. Yan po ay hindi kamalian, hindi kabubuan. Yan ay influensya ng China sapagkat kayang-kaya ng China magbigay ng mali-maleta. Hindi na po uso yung sobre. Mali-maletang pera sapagkat galing po sa droga ang pera na yan at galing sa pondo ng China na sa halip na ibubomba sa atin ay mga mahal na bomba, bobombay na lang nila ang ating mga opisyal ng mali-maletang kwarta at suko agad ang korap na bureaucracy ng Pilipinas. Ano ba ang ating pong magagawa riyan? Marami po tayo magagawa, lumaban po tayo. Tayo po ay magsama-sama. Sumuporta po kayo sa mga inakala ninyong vloggers na naninindigan para sa ating bansa. Hindi lamang po itong kawal ng demokrasya. Nandiyan pa yung iba. Nandiyan ang Fox First ni Christian Esguerra. Nandiyan yung kay Chris Tan. Nandiyan yung mga batang Maynila Toys. Nandiyan yung Ballpoint Man. At lahat ng hindi sumasang-ayon sa kababuyan, kawalangihan at kriminal na pamamalakad o pagkatao ng mga Duterte. Pag-asa po tayo habang meron pang mga lumalaban sa sistemang ito. Ako po si Kawaldi Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas! Sa bawat tanong, may katotohanan. Sa bawat laban, may kakampi ka. Kawal ng demokrasya! Tinig na hindi natitinag, kasama mo sa bawat laban. Katotohanan ng sandigan. Waldi Carbonell! Kakampi ng mamamayan, tagapagtanggol ng bayan. Walang urong, walang iwanan. Dito malinaw
demokrasya.